Una, kailangan mong kumuha ng aklat para ako ay pasimulan. Pagkatapos ay kadena upang ako ay hindi makawala. At huli, magtanong sa kwago at sasabihin niya kung ano ako. Narinig niyo na ba mga kapatid yung bugtong na iyan? Ano kaya ang sagot sa bugtong na iyan? So mabuti pa, tignan natin ano yung sinabi ng bugtong. Ang sabi niya, kailangan mong kumuha ng aklat. Yan. Saan po ba lumalarawan dito yung aklat? Yung aklat, lumalarawan po ito sa kaalaman or knowledge. Ano ba yung knowledge? Yung knowledge, ito yung mga impormasyon na nakukuha natin sa pamamagitan ng pag-aaral, pagmamasid, pakikinig, at pag-aaral. Pangalawa, sabi, kailangan mong kumuha ng kadena upang ako ay hindi makawala. Sa kaya lumalarawan dito yung kadena? Lumalarawan po yan sa kaunawaan. Ano ba yung kaunawaan? Yung kaunawaan ay yung kakayahan ng tao na maintindihan at pag-ugnay-ugnayin ang bawat impormasyon sa bawat isa, katulad ng kadena. At sabi, magtanong sa kwago, sasabihin niya kung ano ako. Kapag ating i-research, ano ang sinisimbolize ng kwago, makikita natin, ito ay lumalarawan sa, walang iba kundi karunungan. Kaya ang sagot sa bugtong, karunungan. Ulitin natin, ano ngayon ang kahulugan ng karunungan or wisdom? Ang karunungan ay ang kakayahang gamitin ang kaalaman at kaunawaan na nagdudulot ng mabuting resulta. Ulitin natin. Knowledge, kaalaman, kaunawaan, i-apply, yan ang karunungan. So para mas madali po nating maintindihan, gumamit tayo ng isang ilustrasyon. So pagpalagay natin na tayo po ay tatawid sa kalsada. Ayan, dyan sa labas. No? Tatawid tayo sa kalsada. Tapos, nakita natin na mayroong paparating mabilis ang takbo na truck. Ang tawag doon, kaalaman. Paparating na truck, kaalaman. At ngayon, naintindihan mo na kung hindi ka aalis doon sa kinaroroonan mo, anong pwedeng mangyari sa'yo? Pwede kang masagasaan. Ang tawag doon, kaunawaan. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, naiiba dyan yung karunungan sa katalinuhan. Maraming mga tao sa ngayon, ang ginagawa nila sa sitwasyon na yon, isang katalinuhan na ang gawin, tumawid ng mabilis, unahan mo yung truck. No? Pero, merong danger. May panganib. Ano ang gagawin ng isang taong marunong? Hindi ba isang karunungan na maghintay, paunahin mo yung truck, na dumaan, at saka ka tumawid? Yan ang karunungan. So nakita natin kung ano ang karunungan. Kaya, sa kabila na ang tao ay merong kakayahan na maging marunong, mga kapatid, mga kaibigan, yung pong ating karunungan ay merong limitasyon o relatibo. Bakit? Sapagkat tanging ang Diyos na Jehova lamang ang nagtataglay ng absolute wisdom. Naalala niyo mga kapatid sa bugtong kung papaano inilarawan yung karunungan ng sanlibutan? Saan nila sinimbolize? Sa kwago. Bakit kaya sa kwago? Kasi yung kwago daw, ito yung may kakayahan na makakita sa dilim. Yan. Pero diyan naiiba yung karunungan ng Diyos. Kasi kung pag-aaralan natin ang Biblia, makikita natin na yung kanyang katangian ng karunungan, inahalimbawa sa anong hayop? Sa isang agila. Napakagandang paglalarawan. Bakit? Ano ba yung katangian ng isang agila? Kaya ng isang agila na makita yung mga bagay-bagay kahit sa napakalayong distansya. Ganyan ang karunungan ng Diyos. At totoo naman, nakita natin na sa kabila ng tao merong kakayahan na maging marunong, advance ang technology, maraming mga iba't ibang naiimbento ngayon, pero yung mga problema ng
mga tao, hindi nila talaga masolusyonan. Kaya tanging ang Diyos lang, no, na Jehovah, ang nagtataglay ng absolute wisdom. Ang tanong, paano ba natin masasabi na ang isang bagay, karunungan? Isang desisyon, karunungan. Sinabi iyan ng ating Panginoong Hesus. So mabuti pa, tignan natin yung binanggit niya doon sa Mateo. Pakisuyo po sa inyong mga Biblia, mga kapatid, mga kaibigan. Sa Mateo 11:19, sa huling bahagi nito. Ganito yung sabi. Pero, ang karunungan ay makikita sa gawa. Yan. Saan natin makikita yung karunungan? Sa gawa. Naalala natin yung definition ng wisdom o karunungan? Yung application ng knowledge, ng kaalaman at gayon din ng kaunawaan. So, sa umagang ito, tatalakayin natin paano magagamit yung karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos. Unang-una, ng mga kabataan, ng mga may asawa, kapag tayo ay humaharap sa pinansyal na problema, at gayon din kapag tayo ay nai-stress. So, tignan natin paano natin magagamit siya. Unahin natin sa mga kabataan. Oo, sa mga kabataan sa ngayon, nakikita ko merong mga ilang kabataan dito, merong iba't ibang mga hamon na napapaharap sa inyo. At kasama na dyan kung ano yung gagawin ninyo sa inyong buhay. Minsan ba ay narinig nyo na yung ganitong mga salita? Alam mo, matalino ka. Alam mo, mahusay ka. Sayang kung hindi mo ito gagamitin sa pagkuha ng karera. Minsan ba narinig nyo na yan, mahal naming mga kabataan, na sinabi ng inyong mapagmalasakit ng mga kamag-anak, ng mga teacher, ng mga professor ninyo sa inyo, na nagpapahiwatig na kung ano yung taglay mo ngayon, nakakakayahan, gamitin mo yan na magperso ng karera sa sanlibutan. Pero talaga bang yung paggamit ng inyong panahon at kakayahan para sa inyo lang sarili at gayon din sa pagkuha ng karera ay nagdudulot ng magandang resulta? Pansinin yung isang obserbasyon ng isang mananalaysay na ang pangalan ay John de la Bruyere. Yan, ganito po yung kanyang obserbasyon. Ang sabi niya, ginagamit ng karamihan sa mga tao at mga kabataan ang unang mga taon ng kanilang buhay sa paraan na magiging miserable ang mga huling taon nila. Napansin niyo yung kanyang obserbasyon? At ito kayang sinabi niya na ito ay talagang nangyayari? Oo naman. Talagang nakikita natin sa panahon sa ngayon na may mga ganitong pangyayari na sa mga kabataan na hindi nagiging maganda ang takbo ng kanilang pamumuhay. Ang tanong, mga kabataan, ano yung karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos? Sama-sama nating basahin ang binabanggit ng Ecclesiastes 12, Kabanata 12, talatang 1. Nariyan na kayo, mahal naming mga kabataan. Ang sabi, alalahanin mo ngayon ang iyong dakilang may lalang habang kabataan ka pa, bago dumating ang panahon na puno ng problema at ang mga taon kung kailan sasabihin mo, hindi ako masaya sa buhay ko. Kaya ano yung karunungan? Gamitin ang inyong panahon at lakas upang sambahin ang Diyos na Jehovah. Talaga bang kung gagawin niyo yan ay magiging matagumpay kayo? Oo naman. Tandaan, mahal na mga kabataan, hindi kayang ibigay ni Satanas o ng kanyang sanlibutan sa ngayon yung tagumpay or yung success. Bakit? Kasi mismo si Satanas, walang magandang hinaharap na naghihintay sa kanya. Tanging ang Diyos na Jehovah lang ang meron ito. At gusto ni Satanas na kung gagamitin niyo yung panahon ninyo sa kanya, magiging parang alaga niya kayo or pet. Paanong paraan? Halimbawa, nakita niyo ba yung, familiar po ba kayo dun sa hayop na hamster? Baka meron po sa inyong nag-aalaga, no? Doon sa hamster, doon sa kanyang kulungan, maaring makakita kayo doon ng parang running wheel, yung umiikot. Okay. So yung hamster, ang gagawin niya, after niyang kumain, tatakbo lang yun. Tatakbo lang ng tatakbo doon.
do sa running wheel. Anong dahilan? Wala. Sasayangin niya lang yung kanyang lakas na nakuha dun sa kanyang kinain, pero wala siyang napupuntahan. Ganyan ang gusto ni Satanas sa inyo, mahal naming mga kabataan. Ang tanong, gusto niyo bang maging pet ni Satanas? Ayaw nating mangyari yon. At kahit naman hindi mga kabataan, tayo rin lahat, tandaan natin mga kapatid na kung iniisip natin na tayo ay mabibigo kung gagamitin natin ang ating panahon at lakas sa sanlibutan ni Satanas, naisip din po ni Satanas yun. At ang totoo, ayaw ni Satanas na mabigo tayo. Opo, ayaw niya. Ang gusto niya ay magkaroon tayo ng tinatawag na huwad na tagumpay or false success. Ano po bang pagkakaiba nun? Nung failure and then yung false success. Yung pong failure o yung pagkabigo, ito yung isang bagay na meron kang gustong abutin pero hindi nangyari. Pero meron ka pang second chance na gawin muli yun. Diyan naiiba yung false success. Kasi ito yung isang bagay na akala mo sa una, nagtatagumpay ka, nagbubuhos ka ng panahon, lakas. Pero in the end, hindi pala. At ang mas masakit doon, wala nang second chance para baguhin ang mga bagay-bagay. Huwad na tagumpay. Ayaw natin na makamit yun. Gusto natin, lalo na ng mga kabataan ng Diyos na Yehova na magtagumpay kayo. Ano ang karunungan? Ecclesiastes 12:1, gamitin ang inyong lakas at panahon sa paglilingkuran sa Kanya. Natapos tayo sa mga kabataan. Ngayon naman, sa mga may asawa. Oo, ang pag-aasawa ay pagsasama po ng dalawang taong magkaibang-magkaiba. Pagsasama ng dalawang taong di sakdal. Pagsasama ng dalawang taong magkaibang-magkaiba ang kinalakan. At alam natin na kapag nangyari yon, tiyak magkakaroon ng problema. Alam niyo sa sanlibutan, mga kapatid, no? Paano nila hinaharap ng mag-asawa yung problema? Ganito, ito nabasa ko lang po, baka narinig niyo na. Ganito yung kanilang ginagawa, ano? Ang sabi, in the first year of marriage, the husband speaks, the wife listen. Sa unang taon, meron po bang unang taon palang kasal dito? In the second year of marriage, the wife speaks, the husband listen. O iba na. But in the third year of marriage, they both speak, the neighbors listen. Ay, natawa kayo, ano? Meron ba kayong ganyang kapitbahay? Ganyan nila hinaharap yung di pagkakaunawaan o problema. Pero ang tanong, ano ang karunungan na ikinakapit ng mag-asawang Kristiyano? Tignan po natin. Sama-sama nating basahin ang binabanggit ng Efeso 4:29. Simulan natin po sa 29. 31 and then 32. Nariyan na po kayo? Ganito po yung sabi. Huwag hayaang lumabas sa bibig ninyo ang bulok na pananalita. Magsalita lang ng mabubuting bagay na nakapagpapatibay ayon sa pangangailangan para makinabang ang mga nakikinig. Sa 31, alisin ninyo sa inyong sarili ang lahat ng matinding hininakit, galit, puot, pagbulyaw at mapang-abusong pananalita at anumang pwedeng makapinsala. Maging mabait kayo sa isa't isa at tunay na mapagmalasakit. Lubusan ninyong patawarin ang isa't isa kung paanong ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay lubusan ding nagpatawad sa inyo. Napakaganda ng payo, no? Para sa mga mag-asawa. Ang sabi, maging mabait. Lubusang patawarin ang isa't isa. Alam niyo po, maihahalin tulad natin yung mag-asawa na hindi saktal sa tomato and then potato. Pag tinignan mo, parang hindi naman pwedeng pagsamahin. Pero alam niyo po, kapag yung dalawang ito dumaan sa proseso, yung potato nagiging french fries and then yung tomato nagiging ketchup, pag pinagsama mo, perfect combination. Ganyan ang mag-asawa. Kung susundin nila ang karunungang nagmumula sa salita ng Diyos.
At nakikita natin yan sa inyong kongregasyon, ang mga mag-asawang matatagal na rito, nagiging maligaya sila sapagkat ikinakapit nila ang karunungan nagmumula sa salita ng Diyos. So nakita natin kung paano ito ikakapit po ng mga mag-asawa. Ngayon, dumako tayo dun sa kung paano makaikakapit ito kung dumaranas tayo ng problema sa kabuhayan. Oo, nitong mga nakaraang mga taon, kahit tayo, mga lingkod ng Diyos, ay dumanas na maapektuhan ng paghihirap. No? At baka ang ilan sa atin dito talagang sobrang naapektuhan ng nakaraang pandemic. Ngayon, ang mga tao sa ngayon, kapag ka merong kulang or kapos, lalo na may kinalaman sa pinansyal, ano yung kanilang ginagawa? Hindi ba para sa kanila kung kulang or kapos, kailangan kang magtrabaho. Ayan. So, yun ang katalinuhan sa kanila. No? Normal na ginagawa. Pero, ano ang karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos? Kapareho ba nito ng ginagawa ng mga tao sa sanlibutan? So, tignan natin, mga kapatid at mga kaibigan, ang payo ng Biblia sa atin. Isang pamilyar na teksto sa atin, Mateo 6:33. Basahin po natin. Mateo 6:33. Ganito yung sabi. Kaya patuloy ninyong unahin ang kaharian at ang katwiran niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ito. Ano po yung payo? Unahin ang kaharian. So magkaiba po, no? Sa sanlibutan, mga tao sa ngayon, unahin yung trabaho. Unahin napunan yung nawala. Pero ang payo ng Biblia, unahin ang kaharian. Magkaiba, ano? Pero mga kapatid, napansin niyo po ba rito sa tekstong ito, nasaan kaya tayo rito? Nasa una o pangalawa? Patuloy ninyong unahin. Sino po iyon? Tayo. At ibibigay niya. Sino yon? Walang iba kundi ang Diyos. So, sino yung dapat mauna? Tayo, na unahin ang kaharian. At ibibigay niya yung ating kakulangan. Nakakita na ba kayo o meron na bang kayo nakita na pagmasdan na isang tao na naglalakad sa kalsada, tapos nakita nyo, nauna yung sapatos bago yung medyas? Meron na po kayong nakitang ganon? Wala, ano? Kasi normally, nauuna yung medyas bago yung sapatos. Sa katulad na paraan, ganito rin dito. It applies na mauuna kung ano yung ating gagawin bago yung gagawin ni Jehovah. Kailan po, Brad? Totoo ba ito? Kasi nga, wala na nga. Maglalaan pa ako ng panahon para sa Diyos, para sa kaharian. Titignan natin. Alam niyo po, mayroong isang karanasan dito sa Burma, na kung kayo ay tawagin ay Myanmar. One time, mayroong isang pamilya, no, na ang tatay niya, ang pangalan, si Sin Kandal. Dumating yung time na dadalo po sila sa convention. No? Sa isang pamilya, dadalo sila sa convention. Kaya lang, yung travel, mula doon sa kanilang lugar hanggang doon sa pagdarausan ng convention, 2 days. 2 days. So, matagal silang mawawala. At that time, merong kakapusan ng pagkain. At mahirap yung buhay noon sa Myanmar. Ngayon, nag-aalala yung tatay, kapag iniwanan niya yung kanyang hanap buhay, which is pag-aalaga ng manok, nangangamba siya na wala na silang babalikan. Kung kayo yun, ano po yung inyong gagawin? Ano yung ginawa ng tatay? Ang ginawa niya, nagtiwala sila kay Jehovah. Dumalo sila. So 2 days, syempre travel, tas yung convention, ilang araw din, halos 1 week na wala. Pagbalik nila ng kanilang tahanan, walang isang nawalang manok. Yun ang iniisip ng tatay. Pero ano yung tunay na nangyari? Ang sabi sa ulat, pagbalik nila, 19 na manok ang nawala at malaking kawalan ito sa aming kabuhayan. Para ho yatang mali Inuna yung kaharian tapos nawala yung hanap buhay. Hindi pa po kasi tapos yung karanasan. Alam nyo, pagkalipas lang ng mga ilang buwan, yung kanilang hanap buhay na pag-aalaga ng manok, nawala yung 19,
napalitan ng 19 from 19 naging 60. At nung pagkakataon na yon, nagkaroon ng mga peste sa mga manok sa lugar nila, pero walang napeste ng mga manok na alaga nila. Unahin ng kaharian at ang lahat ng iba pang bagay ay idaragdag sa inyo. Siguro po, Brad, nagkataon lang po siguro yun. Itignan natin. Bagay tayo ng isang karanasan pa. Kanina manok, ngayon isda naman. Baka itong karanasan na po ito, narinig nyo na. No, isang karanasan ng isang kapatid dito sa Pilipinas. Siya isang mangingisda. Dadalo rin sila ng convention. Kaso yung kanilang budget, ay kasya lang na makadala yung isang member ng family nila. So, ang ginawa nung tatay, nanalangin siya kay Jehovah, and then, the day before the convention, nangisda sila ng kanyang anak. Sinama niya yung kanyang anak. So, nangisda, pumalaot. Nilaglag yung lambat, iniahon, pero wala silang nahuling isda. So, lipat sila sa kabilang panig ng dagat, nilaglag yung lambat, wala silang nahuling isda. So, kung kayo yung tatay, ano pong mararamdaman ninyo? Siguro, baka malungkot kayo, hopeless, walang mahuli. Sabi ng kanyang anak, balik tayo dun sa una nating pinangisdaan. Wala nga tayong nahuli, anak. Hindi na tayo, balik po tayo. Di mo balik sila. Nilaglag nila yung lambat, iniahon nila. Alam niyo ba mga kapatid, na ayon sa ulat, nakahuli sila ng daang-daang kilo ng isda. Nakasya para makadalo yung kanilang buong pamilya. Nabalitaan po yun ng mga kapatid din natin. Di nang isda rin yung mga kapatid. Siyempre, convention yung mga kapatid, nakahuli rin ng maraming isda para makasapat sa pangangailangan nila sa convention. Kumalat yung balita sa mga kapitbahay barangay nila. Nang isda rin yung ibang mangingisda doon. Alam nyo, ayon sa ulat, wala silang nahuli kahit isang isda. Nagkataon lang ba yon? Ganito yung sabi ng ulat ng isang kapitbahay nila. Pinagpala sila ng Diyos dahil dadalo sila sa convention. Unahin ang kaharian at ang lahat ng iba pang bagay ay idaragdag sa inyo. So nakita natin kung paano ito magagamit kung tayo ay nagkakaroon ng problema sa pinansyal. Baka iniisip natin, hindi naman po kami ganong kinakapos sa pinansyal ngayon. Okay naman po. No? Pero lahat tayo mga kapatid ay nai-stress or merong problema. At ang totoo po, yung problema o yung stress, normal yan sa tao. Dahil yung pong isang taong walang problema, malaki po ang problema niya. Oo, kasi normal yun Pero yung pong stress, kailangan natin itong kontrolin. Mayahalin tulad po natin yan sa string ng gitara. Baka meron pong tumutugtog sa inyo ng gitara. So yung string ng gitara, kapag masyadong maluwag yung string, pag tinugtog mo, pangit, Hindi siya bumubuo ng magandang tunog. Pagka naman sobrang higpit, merong chance na mapatid. Pero kapag tamang-tama lang yung pagkakatono, lumili ka ng isang magandang musika. Sa katulad na paraan, ganyan din yung stress. Kailangan ito ay nasa tamang antas. Dapat natin itong kontrolin. Bakit? Kasi, alam niyo mga kapatid, kapag yung stress hindi natin na-control, yung sobrang nag-aalala tayo, nakaka-apekto ito sa atin physically. Totoo po yan. Sa paanong paraan? Alam niyo mga kapatid, merong isang sitwasyon na merong isang mag-asawa dahil sa gusto nilang magkaroon ng anak. Nagpaplano silang magkaroon ng anak. And then one time, yung asawang babae, nakaramdam siya ng parang lagi siyang nahihilo, parang medyo nasusuka siya every hapon. So parang mayroong sign ng pregnancy. So pumunta sila sa doktor. Pagpunta nila sa doktor, nagpa-check up sila, ang sabi ng doktor, hindi ka buntis. Pero bakit nakakaramdam ka ng symptoms ng pagbubuntis? Alam niyo po, sa medical, meron pong tinatawag sila na false pregnancy or phantom pregnancy. Ano po iyon? Ito yung isang condition na sa isang asawang babae, sobrang gusto niyang magkaroon ng anak.
yung sintomas nararamdaman niya sa sobrang pag-iisip na pagdanais na magkaroon ng anak. Ano yung point ng condition na yon? Ipinapakita nito na minsan, sa sobrang pag-aalala mo, sobrang stress, it can affect you physically. So, ang tanong, paano natin makokontrol ang stress? Ano pat hindi ito makaka-apekto sa atin physically? Simple lang naman po. Kailangan nating baguhin ang paraan ng ating pag-iisip. So, ulitin po natin, baguhin ang paraan ng ating pag-iisip. Paano po yun? Bigyan ko po yun ng halimbawa. Baka narinig nyo na po itong halimbawa na ito. So, pagpalagay natin na ngayong araw na ito ay masaya tayo, nakita yung ating mga kapatid, naglingkuran tayo mamayang hapon, tapos umuwi tayo sa ating tahanan, nagpahinga. Kasi kinabukasan, magpapacheck up tayo sa doktor. Dumating yung kinabukasan, pumunta tayo sa doktor, tapos nag-conduct siya ng iba't ibang test sa atin. So, natapos yung test, umuwi tayo sa ating tahanan, masaya tayo. And then, dumating yung result ng test. Tapos sabi nung email na nakalagay, I'm sorry, nakita namin na meron kang stage 4 cancer. Ano pong mararamdaman ninyo? Siguro yung saya nung kahapon, yung ligaya, papalitan ng lungkot. Tiniray mong kumalma, umupo sa upuan, tapos ramdam mo parang sumasakit yung likod mo. So iniisip mo, ito siguro yung cancer. Tapos maya-maya, meron kang na-receive na call. Sabi nung tawag, hello, ma'am, sir, St. Peter po ito, baka gusto nyo mag-avail ng promo namin. Ano bang mararamdaman ninyo? Baka lalo kayong ma-stress. No? But suddenly, meron kang na-receive na call ulit. Yung doktor. Ang sabi sa inyo ng doktor, ma'am, sir, sorry. Maling resulta yung naibigay namin sa iyo. Anong mararamdaman ninyo? Buti na lang. Pero ang tanong mga kapatid, merong bang nagbago? Wala. Bakit? Physically, wala naman kayong sakit eh. Pero ano yung nagbago? Pag-iisip. So ang tanong, paano ba natin makokontrol o mababago yung paraan ng ating pag-iisip? Tignan natin. Saan ba pumapasok yung mga bagay sa ating isipan? Hindi ba sa mga bagay na nakikita? Ano ang magandang payo ng Biblia may kinalaman sa bagay na yan? Tignan natin ang binabanggit ng 2 Korinto 4:18. 2 Korinto 4:18, ganito po yung sabi. Habang pinanatili nating nakapokus ang ating mga mata, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na di nakikita. Dahil ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, pero ang mga bagay na di nakikita ay walang hanggan. Saan nating dapat i-focus yung ating mga mata? Sa mga bagay na di nakikita. Ano yun? Yung ating pag-asa sa darating na hinaharap. Mawawala na ang problema. Yung pag-asang makita yung ating mahal sa buhay. Yung pag-asang mabuhay sa isang panahon na kung saan ay walang problema. Hindi ba kung yan ang ating palaging iniisip, anuman ang ating problema, mabigat man ito, maliit man, tiyak na mahaharap natin ito. Oo, sa pahayag na to, nakita natin kung ano ang karunungan. Paano na ito magagamit bilang kabataan, bilang mag-asawa, kung tayo ay maharap sa pinansyal na problema, at gayon din kapag tayo ay nai-stress. Kaya bakit kailangan, mga kapatid at mga kaibigan namin, taglayin natin ang karunungan ngayon? Sapagkat ganito ang tinitiyak sa atin ng Ecclesiastes 7:12. Basahin natin, Ecclesiastes 7:12. Ang sabi, dahil ang karunungan ay proteksyon. Kung paanong ang pera ay proteksyon. Pero ito ang kahigitan ng kaalaman. Iniingatan ng karunungan ang buhay ng nagtataglay nito. Taglayin ang karunungan, oo, iingatan ka nito ngayon at magpakailanman.